Maraming salamat at nandito kayo. Magandang hapon muli. Maraming salamat. Ang Diyos ay nasa inyo. Sumayin nyo rin. Ibang saya at puso at bawat isa sa atin at ilipit natin at inisip natin mahal na mahal ko kayo, magandang hapon. Pagmamahal ng Diyos sa atin, ang templo ng Diyos ay nasa inyo. Mukhang tayo, na ay kagalang na lang ng lahat. Dahil ang lahat ng mga respeto o kailangan natin ilabas ng mga problema at sisisi. Ako ay niyo sa inyo. Hingin tayo ng lahat ng bagay ng anuman ng ating bagay hindi maganda. Pag-yuko mo, ibig sabihin ay napatawad mo ang bawat isa. Yung hawak ng palat sa pangalan ni Jesus ang pinangalan natin yung kalagpas. Mabuhay tayong lahat sa pangalan ni Jesus. Kanina, pwede na tayo. Kanina po, ang sabi ng Ama, yung misa ay nangisang siyang witness ko talaga, yung leader principal. Dahil, di ko talain, doon ako hindi kumain na 40 days, 40 na. Hindi ko rin sa kanyang sinabi, bilangin mo ang araw ang simulain ko dito sa bahay. Dahil parang naglalaro lang ako, parang sinabi ng Diyos, at huwag kang kumain. Ang sabi ko sa kanya, simula ngayon ay hindi ako kakain. Year 2007 yun. Tapos sabi niya, ilang araw ka hindi kakain. Hindi ko masasabi kung wala budya. Ibig sabihin, sabi niya, bawat iyong kilos at ng kamay, ibig sabihin, nakakausap mo ang Diyos. Ang sagot ko naman, opo. Dahil hindi nyo nakikita at nakikita ko. Dahil lahat yan ang bagay, kanya-kanya tayong tinanggal dito sa lupa. Ngayon, ibig sabihin, hindi ka kumain, at isimula ka na, isisan mo, ay talagang kaya mo ko yan. Ang sabi ko naman, walang posible hindi ko kaya na yun dahil budyat sa akin ng Diyos yan. Ngayon, nagsimula na ako hindi kumain. Siguro kumakain na ng 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, nagagalit na siya. Baka mamamatay ka na dito, sabi niya, sa bahay ko. Ay dapat uwi ka doon sa inyo. Ang sabi ko naman, kasi iyong bahala, kung gawin. Pagdating namin at sumakay kami sa sakyan niya, dinala kami sa karanlaan. Ngayon, ang sabi niya, balik daw kita doon sa bahay. Akala ko yuri mo ko. Hindi, balik kita. Sinasabi, may nagpulong sa akin, ibalik kita sa bahay ko. Ngayon, hindi niya binilang din yung ginuwit niya ng ginuwit, bawat isang araw ginuwit niya kalendaryo. Kumuha siya ng listahan sa sarili niya. Hindi naman sinabi sa akin. Hindi ko naman sinabi, bilangin mo yung araw yun. Sabi niya sa akin, umabot ng 30 days, parang hindi niya sinabi niya, kung 4 linggo ka na hindi kumakain. Ano ang katawan mo? At sabi ko, mahina ka na. Ang sabi ko naman sa kanya, mas malakas pa ako sa iyo. Hindi mo alam, kahit di ako kumakain, mas malakas pa ako sa iyo. Minsan, di ka nakakatulog sa gabi, ako sarap ng tulog ko. At tapos sasabihin mo, mahina na ako. Dahil may problema ka sa ibang bansa, yung anak mo, may cancer, tulong sa cancer. Ngayon, sabihin mo, ako may problema. Yung anak niya, tumawag sa kanya, Papa, alagaan mo ang sarili mo. Dahil, bakit 1 linggo na lang ang sinabi ng tanin ng doktor sa akin.
Ano ba sakit mo anak? Sabi niya, colon cancer. Wala ng lunas. Ngayon, ang sabi niya, akin, Ren, pwede mo ba basbasan yung anak ko? Pwede mo pa kayo. Bakit? Dalawa sila magkapatid. Bakit di mo natin ipapagamot tulogin? Pero ang tawag sa akin. Pwede. Yun lang parang ang hinilin mo. Bakit? Ano problema? Umiyak siya sa akin. Yung anak ko nagpaalam na ang sakit niya ay colon cancer. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka mag-alala. Nandun ang basbas sa kanya. Tanungin mo sa kanya kung ano man ang bagay. Ano ba itsura ng katawan niya ngayon? Alam mo, sabi niya, Papa, mayroong pumasok lamig sa katawan ko. Tapos sabi mo, minum ng tubig, bigla akong lumakas. Hanggang ngayon, buhay pa. Kanina, ay pumunta siya. May anak, yung colon cancer, may anak, may sakit din. Hindi na makakatulog dahil sa eating disorder niya, hiniwalay siya ng sa kanila. Basta sa kanilang eating disorder, hiwalay na sa magulang. Halos hindi niya kaya. Pumapayat na daw ang sabi niya, at papunta ko dito ay gusto ko rin papaspas, umulit. Yung may sakit, yung anak niya ngayon at gusto ko. Bakit? Pumapayat na daw. Ang sabi ko, huwag kayong mag-alala. Kung naniniwala kayo, walang posible. Dahil hindi ako magpapagaling sa inyo. Ang maniwala niyo sa akin, para na rin ang Diyos. Dahil siya ang lahat kumikilos. Siya ang gumagawa ng lahat ng paraan para mahalin ako, para ay nandito kayo. Hindi ako muna magpapagaling. Ang Diyos ay siya ay Jesus. Amen. Ngayon, ang sabi niya, mayroon pang isa gusto kong sabihin sa inyo. Sa iyo. May mensahe sa akin. Darating na ang iyong kapatid galing iyong sister galing sa langit at bababa at magkakakita na kayo. Sabi ko, sino nagsabi sa iyo? Umakyat ako, pinakyat ako, at binaba ko. Ang sinabi niya, darating na ang kapatid ng sister mo ay pupunta rin dito sa mga. Kung ano man ang gawain mo, ganun din ang gawain niya. Iisa ang inyong gawain dahil ang galing sa ama ninyo, yun din ang gawa ng ama ninyo, yun din ang gawain ninyo. Yan ang sabi nila, ang tunay na mana ng mga magulang at ibibigay pagdat ng oras na hindi na pwede nila kaya gamitin, ibibigay sa mga anak. Ang anak ngayon ang maging tutuloy ang kanyang gawain. Also, ang lahat yan, dumarating na ang mga kasaysayan sa pangalan ni Jesus. Habang nagsasalita tayo, habang lumalabas na ang mga bagay na sinasabi ko, lumalabas din sa internet ang nangyayari. At ngayon, sabi niya, lost master. Ang anak ng Jesus ay dalawa. Yung dumating siya, ang sabi niya, darating na rin ang sister niya. Ano siya palagay niyo? Sino panganay sa aming dalawa? Hulaan ninyo. Diba? Yung basbas ay basbas ni Jesus. Yung liwanag galing din po ni Jesus. Yung tubig galing din si Jesus.
Yung bato, luluhuran din ni Jesus. Yung baston, galing sa katasasan ng Ama, ginamit ni Moses. Na ahas. Na mapalad, kung halimbawa ay pumunta yun dito, pupunta sa harapan ninyo ay magsalita. Masaya ba kayo o hindi? Masaya po. Ha? Dahil kung sa Amerika, ang kulay niya ay Amerikano. Kung siya pumunta sa China, ang mukha niya parang Chinese din. Kung dumating dito sa Pilipinas, ang wangis niya, ang kawala niya, gulay ng Pilipino. Kung saan siya nakatutungo, nakikibagay siya sa lugar. Hindi sabi mo, ay si Jesus Christ ay ganyan. Yung anak niya, kung saan napapadpad, ganon ang lahi ng lugar, anong itsura ng lugar, anong itsura ng tao, ganon din ugali. Di ba, Pilipino, ang mukha niya ay Pilipino.